Morning! Nararamdaman nyo na ba yung lamig ng panahon? Amen. Christmas is near and the excitement is in the air. Ano pa ba? Sabi nga, the days are short, the nights are long. Nararamdaman nyo na, parang bilis magdilim. Diba? Tagal din naman lumiwanag. Masarap matulog. Pero, may kakaibang dala ang Pasko. May kakaibang dala ang December. Amen po ba? Excited ang mga tao. Bakit? Meron syempreng bonus. Merong 13-month pay. Sino naman nakatanggap ng bonus at mga 13-month pay? Ako hinihintay ko pa. Sabi ko kay Lord, wala naman akong employer eh. Pahingi ako ng bonus. Pahingi ako ng 13-month pay. And I'm expecting. Sabi nga, di ba, God honors the heart who is expectant of Him. Yung nagtitiwala ka sa Kanya, umaasa ka sa Kanya, natutuwa ang Diyos dahil ipinapakita mo sa Kanya yung lalim ng iyong pananampalataya at pagtitiwala. Amen po ba? Wala namang imposible kay Lord, di ba? Ang lahat ng bagay sa mundo ito ay pag-aari niya. Amen po. And yes, nag-iipon tayo, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa mundo. Not for ourselves, okay? But for us to be used, di ba? To be a channel of God's blessing. Yung blessing ni Lord sa buhay natin ay ibinibigay niya para magamit mo din. Maipakita ng Panginoon yung nag-uumapaw na biyaya at pagpapala niya sa buhay mo. Ang purpose nun is to serve and to bless others also. Amen po ba? Hindi para sa sarili mo, kaya nga mag-tithes and offerings tayo. Kasi sa pamamagitan ng tithes and offerings, we are reminded by God that He is the source of everything. Ang lahat ay pagmamayari at galing sa Kanya. And by giving our tithes and offering, napipigilan yung spirit of greediness, pagiging greedy, yung pagiging swapang, ganid. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga tithes and offerings, ini-exercise natin yung ating pananampalataya at ipinapakita natin that we are not those greed people chasing for money, chasing for fame, and pagdating ng panahon, wala namang kabuluhan. Amen po ba? Kaya pasalamat tayo dahil alam natin ang katotohanan patungkol sa kayamanan at patungkol sa pagmamayari dito sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay para kay Lord. Tayo lamang ay mga mabuting katiwala. Kaya patuloy nating ipanalangin na patuloy tayong maging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng Diyos para patuloy niya tayong gamitin for His glory, for the greater purpose sa Kanyang ministry. Amen po ba? Humaba na ang introduction ko. So, Christmas is near and the excitement is already in the air. May mga nag-13-month pay, may mga nag-bonus. Meron mga naglagay ng Christmas tree. Nauna na tayo maglagay, no? Mga naglagay ng Christmas decors. Ako naglagay na rin ako ng Christmas tree. And natutuwa ako sa Christmas tree ko dahil inaral ko siya. Nilagyan ko siya ng ribbon this year. At tontuwa naman ako dahil kahit ganun lang kasimple, ay pwede pala, maganda pala tingnan. Amen po ba? So, andun yung excitement, andun yung saya. Dahil malapit na tayong mag-celebrate ng Christmas. Amen po ba? And as we are approaching Christmas, this Christmas, yung season na to, punong-puno to ng kaabalahan. Amen po ba? Punong-puno ng mga reunions, punong-puno ng mga events, mga parties. Di ba, may mga kahapon nagpagupit ako kasama ko yung anak ko, madami nagpapariband. Buti na lang maigsi ang buhok ko. Ay, buti lang manipis ang buhok ko at hindi ko kailangan magpariban. So, tipid ako doon. Manipis Bagsak talaga siya. Marami nagpapariban dahil Christmas party. Excited. Nakikita mo excitement nila, no? Kasi syempre, once in a year lang naman nagkakaroon ng Christmas party, di ba? Syempre, yung magpapaganda. Kasi dumating ng bonus, may 13-month pay, may extra money. Di ba? Tapos, yung mga businesses, nagpo-flourish yung mga businesses, dahil pag Christmas, maraming pera ang tao. So marami dyan, it's the season na kung saan ginagrab ng mga business owners yung opportunity na makapagbenta ng marami. Di ba, Pastor Jeff? Sister Jenna, daming benta, no? So, ginagrab nila talaga yung opportunity na yon para makabenta, makabawi.
Kasi maraming pera ang tao. Minsan kasi ang tao, pag maraming pera, parang natataranta kung saan gagamitin eh. Pag-receive ng 13-month pay, natataranta na ako ang gagamit. Magpaparibad, magpapaganda. Wala namang masama doon, di ba? Siyempre, kailangan mo rin namang i-satisfy naman yung personal needs mo kasi pinaghirapan mo naman din yun. Pero, siyempre, before that, ay unahin muna natin ang ating tithes. Amen po ba? Dahil si Lord naman, for the whole year, sinustain tayo ni Lord, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iningatan, hindi tayo ginutom, pinalakas at pinalusog. Karapat-dapat lamang na siya muna ang bigyan natin ng ating mga regalo. Amen po ba? Walang magagalit sa akin, ha? So, ang topic ko sa umagang ito is keep Christ at the center, especially this Christmas. Mababasa po natin ang talatang ito, ang topic na ito ay, ang basis ko ay ang Lucas chapter 2 verse 2 to 7. Sabi po dito, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in a clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Doon tayo sa there was no guest room available for them. Konting background. Sabi ng mga Bible scholars, yung inn na kung saan supposed to be mag-check-in si Mary at si Joseph, originally it belonged to Boaz and Ruth. So kilala niyo si Boaz and Ruth. So si Boaz and Ruth, nagkaroon sila ng anak si Jesse. And from Jesse, di ba, nagkaroon ng David. And Jesus and Mary and Joseph came from the lineage of David. So, actually, kung titingnan natin, legally, they have their rights to be accepted in that inn. Amen po ba? Siyempre, tagapagmana kayo yun eh. Galing sa inyo yun. Sa mga ninuno mo yun. Pero during that time, sabi doon, there was no room available for them. Nakakalungkot, no? Kasi during this time, busy ang buong Bethlehem. Dahil nga mag-census eh. Sobrang busy nila at maraming tao. So, sabi nila, itong inn naman, hindi naman daw ito yung tipo ng inn na yung commercial inn na kung saan parang hotel. Parang niraran ito na mga, parang family business lang na ang ina-accept lang nila doon ay yung mga relatives lang din. Maliit lang siya, room. Isang bahay na may mga rooms, kung mga maliit, kukunti lang ang rooms, limited. So, ang mga ina-accept lang nila doon sa bahay panuluyan na yon ay definitely din yung mga kamag-anak lang nila. Pero during that time, there was no guest room available for them. Nakakalungkot, no? Kasi, ironically, kung i-connect natin to this Christmas season is the time where Jesus is talked about the most. Pinag-uusapan si Jesus, no? Yet, welcome the least. Si Jesus ang sentro ng celebration natin ng Christmas. Pero dahil sobrang kaabalahan at kabisihan natin lahat, ano ang nangyayari? Nakakalimutan natin i-welcome yung talagang totoong guest natin sa Christmas. Nakafocus tayo sa shopping. Nakafocus tayo sa listahan ng mga bibilhin. Nakafocus tayo doon sa mga menu ng lulutuin. Nakafocus tayo doon sa mga Christmas exchange gift. Ano pa ba? Nakafocus tayo doon sa mga travels. Nakafocus tayo doon sa mga events, sa mga parties. Nakafocus doon ang lahat ng atensyon natin. Nakafocus tayo kung ano mga bibilhin para sa sarili natin. Ano magpapasaya sa atin, nalimutan kung sino talaga yung special guest ng Christmas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. During that time, Jesus was born doon sa sabsaban, doon sa tirahan ng mga hayop, na kung saan mabaho, madumi. Amen po ba? Nobody actually welcomed Jesus. Only few people ang nag-welcome kay Jesus. Na-miss nila yung opportunity to witness the glory of His birth. Amen po ba? Only shepherds, a few shepherds lang ang naka-witness ng glory of His birth.
Sila lang nakakita, nakarinig ng awitan ng mga anghel. Amen po ba? Madilim ang langit, pero nagliwanag ang buong kapaligiran ng ipinanganak ang Panginoong Hesukristo because the Savior was born. Amen po ba? Kagalakan ng buong mundo nung ipinanganak si Jesus supposed to be, pero kukunti lang ang nagalak. Ang lahat ay oblivious. Hindi sila aware doon sa magandang balita na dala-dala ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Nawa at this time, sa celebration natin ng Christmas, huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay na temporary lang. Nagbibigay lang ng fleeting happiness, temporaryong kagalakan, temporaryong satisfaction. Mag-focus tayo doon sa nagbibigay sa atin ng complete and eternal joy and satisfaction. Walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. He is our special guest this Christmas. Amen po ba? Ihanda natin ang ating mga puso. Amen po ba? Hayaan natin ang maging sentro ng ating selebrasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Keep Christ at the center, especially this Christmas. Pag sinabi mong making the center of this Christmas, it means you are giving Him the authority over your decision, over your habits, over your relationships, your ambitions, your time and your heart. Binibigyan mo siya ng karapatan at kapangyarihan na pakialaman ang mga desisyon mo sa buhay. Ang mga gawi mo, ang mga ginagawa mo. Amen po ba? Ang mga relasyon, ang mga pangarap, lalo na ang laman ng iyong puso. Hayaan mo si Lord this Christmas season, alalahanin mo siya. Isurrender mo muli sa Kanya ang buhay mo. Napaalalahanan ka muli ng Panginoon sa lahat ng mga ginagawa mo. Because when you are Christ-centered, His love radiates in you. Amen po ba? Your attitude changes. Nagbabago ang iyong mga pag-uugali. Your priorities changes. Your heart grows softer. Pagka si Jesus ang sentro ng buhay mo, nagiging mas maawain ka, mas empathic. Hindi kayong tao na walang pakialam, apathetic, walang pakialam. Mabilis kang maawa, mabilis kang mag-respond sa pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay, ng mga ka-churchmate mo. Lumalambot ang puso. Yung dating matigas na puso, lumalambot, nagiging mapagmahal. Amen po ba? And your words carry grace. Yung laman ng mga salita mo, yung mga sinasabi mo, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng encouragement, hindi chismis, hindi pang-aalipusta, hindi pang-aasar, kundi ang lahat ng mga lumalabas na salita sa bibig mo, nag-i-encourage at punong-puno ng pagmamahal. Amen po ba? Jesus doesn't just stay in your heart, He begins to flow through your life. A Christ-centered believer becomes a Christ-shaped witness. Nagiging witness ka. Nakikita sa buhay mo ang kabutihan ng Diyos. Umaagos sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos. Nakikita ng lahat ng tao sa buhay mo kung paano mabuti, maawain, mapagmahal ang Diyos mo. Amen po ba? So let us allow ourselves that Jesus be the center of our life and be the center of this celebration. Only Jesus. Amen po ba? So, alam niyo po ba, kung si God, our God, the singular objective of our Lord God, of our Father God, is Jesus to be the center of everything in our life. But the singular objective also of the devil is to take your eyes off the Lord. Kung si Lord gusto niya na ngayong Kapaskuhan, ang sentro ng celebration mo ay ang Panginoong Hesukristo, pero si Satanas, hindi yan papayag. He will distract you. Gagawa siya ng mga bagay na maging abala ka. Divert your attention. Bakit? Naiinggit si Satanas sa atin. Dahil gusto ni Lord iparanas sa atin yung matanding pag-ibig niya sa atin. Naiinggit si Satanas. Kaya pipilitin niyang i-divert yung attention para hindi mo ma-experience yung fullness of God's love and grace towards you. Bibigyan ka niya ng problema. Pero ano ba naman tayong mga Kristiyano? Dahil alam natin na si Satanas wala naman siyang ginawa kundi nakawin ang kaligayahan mo, nakawin ang pag-asa mo, nakawin ang pananampalataya mo. Alam na natin yung strategy ni Satanas. Anong gagawin natin? Ano pa? We have to choose. Always be wise and choose Jesus always. Amen po ba? Palagi nating piliin si Jesus sapagkat kapag lagi nating inuuna si Jesus, lagi kang panalo sa buhay. Hindi ka malulugi. Pag inuna mo si Jesus,
panalo ka sa buhay. Maaaring iniisip mo, parang yatang hindi naman to magbe-benefit sa akin. Parang lugi naman ako dito, pero eventually you will realize na lahat na pala ng ginagawa mo para kay Lord, lahat ng ginagawa mo para sa ministry ni Lord, it's for your good. Amen po ba? Ikaw pala ang magbe-benefit nun. So, palagi natin siyang piliin, maging matalino tayo. Amen po ba? Si Satanas matalino yan, pero limited ang kanyang katalinuhan. Bakit? Nung si Jesus Christ namatay sa krus ng Kalbaryo, He was defeated. Amen po ba? And was given permanent head disability, PhD. Permanent head disability. Wala nang kapangyarihan si Satanas sa buhay mo. Hindi niya alam kung anong pinaplano ng Diyos sa buhay mo. Limitado ang kanyang alam. Kaya he's just playing catch up. Pag alam pag nag-release si Lord ng blessing, gagawa si Satanas ng ng counter attack. Gagawa siya ng mas makikita ng tao, mas mararamdaman ng tao. Kaya alam mo, pag dumadaan ka sa trials, alam mo, expect, God has already released blessing in the spiritual realm. And you are just waiting to have that manifestation in your life. At pag nakita yun ni Satanas, gagawa siya ng paraan para ma-distract ka. Anong gagawin natin? Magpatuloy, mag-focus kay Jesus. Patuloy siyang maging sentro ng ating buhay. Amen po ba? Hindi lugi ang patuloy na nagtitiwala at inuuna ang Panginoong Hesukristo. For everything in this world was made by Him, for Him, through Him, and then back to Him. Jesus is the center of creation. From the beginning to the end, from creation to revelation, ang lahat ng storya sa Biblia, lahat po yan is the shadow of Jesus Christ. Amen po ba? Even the Old Testament, ang lahat ng pag-aalay, lahat ng offerings, everything that is being talked in the Old Testament, it is about Jesus Christ. Amen po ba? At pagdating ng New Testament, yung kaganapan ng propesiya sa Old Testament, dumating ang Panginoong Hesukristo. At ito nga po, yung sineselebrate natin na Christmas. Amen po ba? Yes, hindi natin alam yung totoong panahon kung kailan ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. But the mere fact that He was born para sa atin, we have to celebrate it. Di naman mahalaga yung exact time and date. Amen po ba? Ang mahalaga yung puso mo na wini-welcome si Lord. Wini-welcome si Jesus wholeheartedly. Nagagalak ka dahil sa kanyang kapanganakan, nagkaroon ka ng panibagong pag-asa. Amen po ba? Nagdidilim ang mundo. Yes, this time, madilim ang mundo. Maaring bleak ang future ng Philippines because dahil sa corruption, maaring sa tingin mo walang pag-asa. Pero may pag-asa tayo. Walang imposible kay Lord. Amen po ba? Medyo madilim sa tingin mo ang bukas. Pero kay Lord laging may liwanag. It is the very thing that's important during darkness, a single light, di ba? Kapag during darkness, pitch darkness, pag merong isang kandilang sinindihan, di ba nag-aano siya, nag-i-equate siya ng liwanag, ibig sabihin, makikita mo agad, during darkness, pag nag-pop up ng light, ma-appreciate mo yon. Amen po ba? Kaya sa panahon na ito, maaaring sa Pilipinas dumadaan sa maraming pagsubok, pero dahil may Kristo tayo, hayaan natin na magliwanag yung Kristo sa buhay natin. Katulad ng prayer kanina ni Techerechi, Mami Rechi, ano prayer niya? Huwag lumabas sa bibig natin yung curse. Amen po ba? Kundi, ilipat natin, maging prayer natin. Amen po ba? Na baguhin ni Lord. Ano man ang nangyayaring sitwasyon, baguhin na rin ang mindset ng mga nasa pamunuan. Mawala yung kanilang spirit of greediness, kundi magkaroon sila ng generous heart. Amen po. Wala namang imposible eh. Maraming panahon at pagkakataon sa buhay natin, naranasan natin na ang mga bagay na imposible, naging posible. Yun pa kaya, yung baguhin ni Lord yung nasa posisyon na siya namang naglagay sa pamunuan. Amen po ba? Naniniwala ako, dadating ang time, makikita natin, magkakaroon ng breakthrough, magkakaroon ng radical transformation sa buong Pilipinas. May enjoy ng citizens ng Pilipinas yung maalwang buhay, mababa ang taxes, mura ang bilihin. Amen po ba? Mataas ang sweldo. Yun naman ang pangarap ng bawat isa. Kasi to provide the needs. Kailangan kasi natin ng finances para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. We are not asking for it para lang alam mo yon, to boast, di ba? Maging prideful, hindi eh. We are asking for it para magkaroon tayo ng comfortable life at magamit din tayo ni Lord to bless others. Amen po?
Everything in this world was made by Him, for Him, and through Him, and then back to Him. Everything, Jesus hold everything in His hands. Sabi sa Colossians. Amen po ba? Sa Colossians 1, 16 to 17, all things were created through Him and for Him. And God has ordained Jesus to be the center of everything. Pinlano ng Ama na si Jesus ay manatiling sentro ng lahat sa buhay mo. Amen po ba? Many times in the Bible, we read about Jesus being in the midst of the people. Nagagalak ang Amang nasa langit kapag si Jesus ay sentro ng lahat sa ating buhay. Maging sentro ng plano natin, maging sentro ng pamilya natin. Kaya mababasa natin sa Biblia, maraming verses na nagsasabi doon, Jesus is in the midst of everything. Jesus is in the midst, Jesus is in the center. Sabi sa Matthew 18:20, sabi po doon, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Kapag 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa Lucas 2:46, man si Jesus Christ, nawala siya, di ba? At nahanap siya ng kanyang family, ni Mary at ni Joseph after 3 days. Sabi po doon sa Luke 4:26, they found Him in the temple, sitting in the midst of the teachers. Nasa kalagitnaan siya ng mga guro, nakikinig at nagtatanong at nagpapaliwanag. Sa John 9:18, sabi po doon, when Jesus was crucified, He was crucified with 2 thieves on either side. Amen po ba? Sa kanan at sa kaliwa, may thieves, and Jesus is in the center. Luke 24:36, when Jesus Christ rose from the dead, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, and Jesus Himself stood in the midst of them and said to them, peace be with you. Where Jesus Christ is, peace is there. Amen po ba? Kung nasa ng Panginoon may kapayapaan. Kasi nung time yan, gulong-gulo ang mga disciples, namatay si Jesus, tapos nawawala sa libingan. Nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanilang kalagitnaan, sabi nila. Sabi niya, peace. Peace to you. So, and then sa Revelations 5:6, nakita sa pangitain ni Juan, sabi po doon, and I looked and behold in the midst of the throne, and of 4 living creatures, and in the midst of the elders, stood a lamb, as though it had been slain. It's Jesus. Amen po ba? God is happy. Our Father in heaven is happy kapag alam niya na si Jesus ay nasa. He makes sure that Jesus is always in the center. Amen po ba? Always at the center. Bakit? If Jesus Christ is at the center of your life, everything works out for your good. Amen po? He is before. Pag si Jesus Christ ang sentro ng pagiging magulang mo, when Christ, you put Jesus at the center of your parenting, di ba? Parents, bumabait tayo, di ba? Hindi tayo lagi nakasigaw. Pag si Jesus ang sentro ng ating pagdidisiplina sa ating mga anak. Amen po ba? Because we depend on Jesus to teach us how to discipline them. Amen po? When you put Jesus at the center of your parenting, you will be able to raise a godly generation. Ito mga children natin dito naging youth. Ngayon, 'di ba, nagsiserve na kay Lord. 'Di ba, nakakatuwa si Sister Colleen, yung inaanak ko si Miel, 'di ba? Batid pa lang 'yan. Nag-umpisa na sa church, ngayon naglilingkod kay Lord. Kapag si Jesus kasama mo sa pagpapalaki ng iyong mga anak, siguradong magre-raise ka ng batang champion. Champion hindi lang sa school, hindi lang sa life, kundi champion in being the vicar of God's goodness, being yung representative ng kabutihan ng Diyos, ng authority ng Diyos, ng power ng Diyos. You are raising a champion child, champion children. Amen po ba? Kaya mga magulang, isama natin si Jesus sa pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Amen po? Yung disiplina natin, na andun yung pag-ibig, hindi laging nanunumbat, kundi disiplina na punong-puno ng pag-ibig. Dahil we are trusting Jesus to shape our children's heart far more effectively than pressure. Kasi may mga magulang na pinipressure ang anak, ganito ka, ganyan. Pero if you put Jesus at the center of in disciplining your children, you are raising children who are godly, champions, loving. Amen po ba? And when you put Jesus at the center of your marriage life becomes a bliss. Yung marriage life mo masaya, bed of roses.
Yes, may problema ang mag-asawa, nagkakaroon mga conflicts, nagkakaroon mga arguments, but at the end of the day, kapag si Jesus ang nasa sentro ng pagsasama, magkakasundo ulit kayo, magmamahalan ulit kayo, amen po ba? Because marriage or relationship becomes not just a social contract, hindi lang ang kontrata yung pagiging mag-asawa nyo, kundi or emotional union, but a spiritual covenant where Jesus is the Lord over it. Ang pagsasama nyo ay hindi na lang basta pagsasama na masatisfy nyo lang ang bawat isa, mapasaya nyo lang yung bawat isa, kundi it is a covenant, it is isang kasunduan, tipan, pangako, nakasama si Jesus. Kaya kahit may problema, nagkakasundo kayo, di ba? Kahit na gusto magsabunutan. Pero at the end of the day, bumabalik yung pag-uunawaan. Nagkakaroon ng pag-uunawaan, humahaba ang pagpapatawad, humahaba ang pag-uunawa sa asawa, nagiging mapagpatawad. Amen po ba? Nagiging mas mapagmahal. Kahit hindi nakamahal-mahal. Hindi sa araw-araw, mahal mo ang asawa mo. Totoo yan, di ba? Hindi sa lahat maganda ang asawa mo. Hindi sa lahat ng oras, mabango ang asawa mo. Gigising ka, minsan may muta yan. May laway-laway yan. Amen po ba? Yung excitement, nung bago pa lang kayo, nag-fade yan. Amen po ba? But you have to choose to love your spouse every day of your life. Dahil yun ang kagustuhan ni Lord. Dahil si Jesus, hindi rin nagsasawag magmahal sa'yo. Amen po ba? Dahil kahit hindi ka na kaibig-ibig, iniibig ka pa rin ni Jesus. So, put Jesus at the center of your marriage life. Amen po ba? Amen. O yung mga lalaki, parang, ay, amen. Isa na lang, o. Diba? Yung mga babae, bahala kayo. So, meron tayong 5 points to share. So, mga ganito, number 1 point dito is, Christmas is about Christ, but often He's the one we forget. Background lang. Ang word na Christmas ay from the Greek word Christos, or ibig sabihin in English, anointed one, or pinili, pinahira ng langis, set apart, and from the Latin word misa, or Eucharistic celebration. So, ibig sabihin ng Christmas, the worship service celebrating Christ. Ito ay ang pagsamba na kung saan nagdiriwang tayo, ang pinagdiriwang natin ay ang Panginoong Hesukristo. Isang banal na pagtitipon kung saan ang focus ng pagdiriwang at pagsamba ay si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Yun ang meaning ng Christmas. Amen po. So sabi sa Luke 27, there was no room for them in the inn. Tulad ng sinabi ko kanina, Bethlehem was too busy for Jesus. Many hearts today also have no room. Kasi yung Christmas, inano tayo ng mundo yung ano natin, yung mindset natin, shinape at inimpluwensyahan ng mundo na ang Christmas is about gifts, regalo, decorations, food, parties, travel, taking the perfect family photo. Nakakalimutan natin, none of these are bad. Hindi naman masama yun But they can easily crowd out the one who are supposed to be celebrating. Nakakalimutan natin, natatabunan natin yung reason bakit tayo nagsiselebrate. Amen po ba? Just like Bethlehem, the first Christmas story in Luke shows us something powerful, that there was no room for him in the inn. And 1,000 years later, people are still struggle to make room for Jesus. Nahirapan pa rin tayo na unahin si Jesus sa celebration. Nag-struggle pa rin tayo kung sinong uunahin. Amen po ba? 2,000 years later, we still struggle. Nakakalimutan pa rin natin. This Christmas, let's not repeat the mistake of Bethlehem. Let's make room for Him, not just in our homes, but in our hearts. Huwag na natin silang gayahin. Yung kanilang pagkakamali noon na hindi nila na-experience yung saya nung ipinanganak ang Panginoong Hesus during that time. Huwag natin ulitin sa atin. Hayaan natin yung kagalakan natin. Huwag ma-miss natin yung kagalakan na dala ng celebration para kay Kristo. Amen po ba? Huwag tayong magpadaya doon sa kagalakan na binibigyan ng mundo, na binibigyan ng regalo, handa, ano pa ba, yung mga Christmas decor, yung mga nabiling bagong damit, sapatos, hindi naman masama yun, pero hindi dapat yun ang magbibigay sa'yo ng fulfillment and the happiness and joy.
Si Kristo pa rin. Amen po ba? Alalahanin natin, bakit kami nagsiselebrate? Bakit kailangan magsaya kami? Because a baby is born. The only baby in the world who is born to die. His purpose, kung bakit siya pinanganak sa mundo, solely is to die for us. Diba? Ang mga magulang, pag ang pinanganak natin ng ating mga anak, diba? Ano yung nasa isip natin? Magkaroon siya ng masayang buhay, maayos na buhay. Pero, syempre gagawin natin ang lahat para manatili siyang malusog. Diba? Pero, itong baby na to was born for the purpose of dying. Amen po ba? Para sa atin, para sa kaligtasan ng sanlibutan. Amen po ba? So let's make a room for Him, not just in our home, but in our hearts. Okay? Sabi sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. Behold, I stand at the door and knock. Nasa labas ako ng iyong pintuan at kumakatok. Minsan, sobrang busy tayo, no? Emotionally, spiritually, unavailable tayo dahil busy tayo ngayong Kapaskuhan. Too busy to notice the gentle knock at the door of our hearts. Kumakatok ang Panginoong Jesucristo sa ating puso. Jesus is still asking for our space in our lives. Still knocking, even during the holidays. Kumakatok sa puso natin si Jesus. Nagpapaalala siya, waiting for a quiet moments with you. Gusto niyang makipag-interact sa'yo. Gusto niyang makipag-communion sa'yo. Gusto niyang makipag-usap sa'yo. Huwag nating hayaan ma-overcrowd tayo ng mga kaganapan ng Pasko. Amen po ba? He still whispers in the middle of the noise. He calls gently when your heart is tired. He invites but never intrudes. Hindi niya ipipilit ang sarili sa'yo. He just there, waiting for you to open up your hearts, to welcome Him in your heart. Makipag-usap ka sa Kanya, mag-isama ka sa Kanya, magsalita ka sa Kanya, mangusap ka sa Kanya, mag-celebrate ka kasama siya. Open your heart to Him this season. Let Him bring joy into your house. Let Him into your stress. Let Him into your loneliness. Kung nalulungkot ka man ngayong Pasko dahil wala kang kasama, wala kang mahal sa buhay, hayaan mo samahan ka ng Panginoon. Amen po ba? Hayaan mo yung maging source ng kagalakan ng Panginoon. Hindi iisa, lagi kang may kasama. God is with us, amen po ba? Invite Him into your loneliness and He will give you the happiness. Happiness na hindi kayang unawain ng sanlibutan. Amen po ba? Let Him in your Christmas celebration. Let's make room for Him again. Amen po ba? Because the greatest gift that you can give Jesus this Christmas is to open up your heart for Him. Amen po ba? Ang pinakamagandang regalo na maaaring ibigay kay Kristo dahil siya dapat regaluhan ay ang puso mo na nag-i-invite sa Kanya, tumatanggap sa Kanya. Amen po ba? So, pangalawang puntos, don't lose the meaning while chasing the moment. Huwag mo daw hayaan yung meaning, yung essence kung bakit ka nag-celebrate ng Pasko. Habang hinahabol mo yung kasiyahan na dala ng season na to, huwag mong hayaang mawala yung purpose, yung essence why we are celebrating. Huwag nating hayaan mawala ang diwa ng pagkapaskuhan sa pagiging abala sa mga preparation, mga kaliwat ka ng handaan, mga reunions at kasiyahan at mga parties. Don't let the meaning of Christmas lose its essence. Huwag naman. Amen po ba? Wag natin na kalimutan yon. Ilagay natin sa ating puso yung reason why we are celebrating Christmas. Sabi sa Matthew 1:23, they will call Him Emmanuel. Emmanuel means God with us. When Jesus Christ was born, He's also called Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. God is with us. Amen po ba? Emmanuel isn't just a Christmas word. It is a whole message of Christmas in one name. God didn't stay far away. Hindi siya nanatiling malayo sa atin. Hindi natin malayo ang Diyos. He came close. Lumapit siya sa atin. Siya mismo ang nakipamuhay sa tao. Lumapit siya sa atin. Dumating si Jesus upang ipadama ang pagmamahal, awa at kaligtasan ng Diyos. That's why Christmas is about God's presence, not presents. Hindi regalo. Presensya ng Diyos ang essence ng Christmas. Hindi yung mga regalo, yung mga presents na matatanggap mo. Hindi material na bagay. Christmas is the time when God stooped down. Ito yung panahon na kung saan bumaba
Yung naandun sa heavenly places, having all the glories, holiness in everything, He stooped down. Bumaba siya, nagpakababa, lumapit sa atin. Amen po ba? Siya na nagmaylikha ng lahat ng ito. Siya na may-ari ng lahat, who flung the stars in the universe, the planets in everything, who created everything. Maging ang buhay mo, naandun siya, He is sovereign. Amen po ba? Makapangyarihan, He is holy. Amen po ba? Hindi pwedeng makipamuhay ang Diyos sa mga taong makasalanan. That's why Jesus Christ was born. Amen po ba? Kinuha niyo yung pagiging tao. Amen po? Para iligtas yung mga tao na punong-puno ng kasalanan. Amen po? He stooped down. Bumaba, lumapit, nagpakababa, at hinanap niya tayo. Hindi ikaw ang humanap kay Lord, kapatid. Hindi mo sasabihin na, noong 1996, nahanap ko ang Panginoon, natagpuan ko ang Panginoon at naging born again ako. Hindi ganun, hindi tamang salita yon. Hindi ikaw ang humanap kay Lord, siya ang humanap sa'yo. Be thankful na hinanap ka niya. Amen po? God came near, God came near not so we could be stressed, rushed, or distracted, but so we could be in a relationship with Him. Gusto ni Lord, may relasyon siya sa atin. Hindi lang siya dumating dito, nawala lang. Gusto niya i-renew yung relationship, yung malapit na relasyon ng Diyos sa tao, na nawala nung nagkasala si Adan at saka si Eva. Nais ng Diyos i-restore muli, ipanumbalikin muli yung maayos at malayang relasyon at ugnayan ng Diyos sa tao. Kaya ipinadama niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paglapit sa pamamagitan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hindi siya nanatili sa kalangitan na malayo. Bumaba siya para makasama tayo, para ipakita sa atin na siya ay dumating hindi para tayo hatulan, kundi para tayo ay iligtas, pagalingin sa ating mga sakit at hanapin ang mga naliligaw. Amen po? Napakasarap, no? Yung isang mataas, bumaba para hanapin ka. Gaano ka ka-special kay Lord? Sabi mo sa iyong sarili, special ako kay Lord. Mahal ako ni Lord. Hinanap ako ni Lord para ipadama ang kanyang tunay at totoong pagmamahal. Don't lose the meaning while chasing the moment. Christmas can become so busy that it becomes blurry. Parang lumalabo ang presensya, yung presensya ng Diyos, yung presence niya parang malabo dahil nga busy tayo during Christmas. But pinapaalala sa atin ni Lord sa umagang ito that Jesus is Emmanuel. God is with us. Ano man ang ginagawa mo, maaaring nakalimutan mo siya, naisantabi mo siya. Pero andyan lagi, nag-iintay sa'yo. Kumakatok, nagpapaalala, narito lang ako. Amen po ba? Kailangan maging sentro si Lord ng buhay natin, si Jesus. Because if Jesus is not at the center, Christmas becomes just another holiday. Lilipas lang yung Christmas, holiday lang, parang wala lang. But when Christ is at the center, Christmas becomes worship. Ano ang nangyayari kapag kasama natin si Jesus sa celebration? Win-worship natin siya. Yung celebration natin becomes worship para kay Lord. Hindi para sa ating sarili. Hindi para sa sarili nating kaligayahan. Para sa sarili nating satisfaction. But to glorify Jesus. Because He alone deserves all the glory, honor, and praises. Amen po ba? He alone. So, sabi po dito din sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Sabi po doon, be still. Ito yung panawagan ni Lord. Sabi niya, teka muna, pause ka muna. Manahimik ka muna. Pause in the middle of the rush. In the midst of busyness. Huminto ka muna sandali. Makipag-usap ka muna kay Lord. Let your heart be still before God. Slow down and reflect on the true reason for the season. It's a time for reflection. Christmas is a time for reflection. Diba? Usually may panahon naman to para magpahinga, no? Kasi after ng mga Christmas party, diba, vacation, anong ginagawa natin? Let's slow down and reflect. Makipag-usap tayo. Ano ba yung ginawa ko ng isang buong taon? Ang reflection naman ay hindi naman kailangan during New Year eh. Christmas is the best time for reflection. Alalahanin mo si Lord. He is the reason for the season. The birth of Jesus Christ, God incarnate. Siya yung shadow, siya yung representative, siya yung persona. Kung hindi mo alam ang persona ng Amang nasa langit, Jesus Himself is the persona of God the Father. Amen po ba? Pinadama ng Panginoong Jesus, pinadama ng Ama ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Amen po ba? Kung gaano si Jesus ka-humble, kung gaano si Jesus mapagmahal, mapagpatawad, yun ang persona, yun ang attitude, yun ang nature ng ating amang nasa langit. Amen po ba? So naranasan ng mundo kung paano ang nature ng ama. Hindi siya yung ama na laging nagagalit, grumpy. Naghihintay lang kung kailan ka magkakamali at pagagalitan ka. Hindi ganun ang amang nasa langit. Mapagpatawad, mapagmahal, gentle. Amen po ba? Si Jesus, during His ministry, di ba, dito sa mundo, wala siyang in-outcast na tao. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya, tinatanggap niya. Kahit yung mga outcasted na hindi tinatanggap sa lipunan, may mga sakit, may mga kitongin, hindi tinanggihan ni Jesus. Di ba? Ganon ka welcoming, ganon ka loving, ganon ka pag magpagmahal, hindi pag lumapit ka kay Lord, kahit marami kang pagkakamali sa buhay, lumapit ka lang kay Lord, tatanggapin ka niya ng buong buo. Katulad nung di ba, prodigal son, bago dumating yung son doon sa bahay nila, nag-isip siya, nag-rehearse siya ng kanyang sasabihin. Sabi niya sa kanyang ama, sasabihin ko sa aking ama, nagkasala ako sa langit sa lupa, ibilang mo na lamang ako bilang iyong alipin. Pero before pa niya sabihin yung kanyang ni-rehearse na speech, anong ginawa ng kanyang ama? Tumakbo. Amen po ba? Sinalubong. Niyakap, hinalikan ng kanyang anak na amoy pigpen. Mabaho dahil tagapaglinis at taga-alaga ng baboy. Hindi niya ano ka pa, dumi mo, maligo ka muna doon bago kita yakapin. Hindi. Ipinakita ng ama kung gaano niya minamahal at iniibig ang kanyang anak sa kabila ng mga pagkukulang, pagkakasala. Amen po ba? Ganon tayo iniibig ng Diyos. Hindi na siya nakatingin kung ano yung ginawa mo. Hindi siya doon nakatingin. He looks at you perfectly. Because every time that He looks at you, He looks on Jesus. Nakikita niya si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Si Jesus ang nakikita niya sa buhay niyo. Kapag nakikita ka ni Lord, wala siyang ibang gustong gawin kundi padama sa'yo ang kanyang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagtanggap. Dahil si Jesus na yung natin attorney in fact. He is our lawyer. Pagka halimbawa minagawa tayong pagkakasala, sabi ni Jesus, put it in my body. Credit it in my obedience at the cross. Lahat ng kasalanan niya, akin yon. Kaya hindi ka dapat matakot kay Lord. Wag kang matakot na lumapit sa Kanya kapag nagkulang ka. Kapag ikaw ay nagkasala, wag kang matakot lumapit sa Kanya. Amen po ba? Because Jesus bore all your sins on His body on that cross 2,000 years ago. Amen po ba? God will never ever condemn you anymore because the condemnation fell already on Jesus Christ, on His body on the cross. All of your sins, lahat ng kasalanan mo, lahat ng pagkukulang mo, lahat yun, kinuha na ni Jesus. So si Jesus ang representative mo every time natitingnan ka ng Panginoon. Kaya walang gustong gawin si Lord kundi i-bless ka ng i-bless. Dahil kay Jesus. Hindi niya makontain yung sarili niya na i-bless ka. Kaya tayo bilang Kristiyano, ano ang gagawin mo? Claim the blessing. Amen po ba? Minsan kaya hindi mo na-experience yung blessing ni Lord kasi hindi mo ini-exercise yung faith mo. Hindi mo kinukuha yung para sa'yo. Amen po ba? Kapag ang isang bata, may pagkain sa ref, no? Masarap ang pagkain sa ref. Gusto niyang kumain, pero hindi niya naman kinukuha. Paano niya may enjoy yung cake or yung chocolate? Kunin mo. Di ba? Kunin mo, exercise your, thank you, Tay. Apakapogi ng binan ko, di ba? Sabi ko kay nanay, Nay, bakit ganyan niya si tatay? Sabi naman ni tatay sa akin, talagang yung buhay nilang mag-asawa, sinuko na kay Lord. Hindi ko naman yan maisusoli pa. Kanino ko isusoli yan? Kung wala akong magagawa kundi pagtiisan yan. O, di ba? Talaga naman pag ang buhay mo ay itinalaga mo na kay Lord, ang marriage life nyo ay nakasentro kay Jesus, ay walang sulian ng asawa. No? Kahit ano pa man yan, tanggapin mo na yan. Magtiisa na kayong dalawa. Nay, napakapogi ni tatay, pero maswerte ka rin dahil maganda si nanay.
At mahal na mahal ka ni nanay. Mahaba ang pagtsatsaga. Amen po. Amen. So, be still and know that I am God. God is sovereign and in control even when life feels chaotic. Kahit na sa tingin mo, magulo ang lahat, God is still in control. Sabi dito sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. I'm still in control of everything. Kahit magulo ang lahat, magulo ang mundo. Kapag ako ay nasa buhay mo, kontrolado ko ang lahat. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Amen po ba? Know that I am God. It points to Jesus. Jesus is the essence of Christmas. And God revealed Himself to the world through the birth of His Son. Amen po ba? Pangatlong puntos. Mabilis naman ako ngayon eh. Let Jesus lead your priorities. Hayaan mo daw making Jesus the center means letting Him lead your priorities. Hayaan mo siya na ituro sa iyo kung ano yung mga priority dapat sa buhay mo. Ano ba yung mga priorities mo sa buhay mo? Hayaan mo na si Lord ang magturo kung anong mahalaga, anong dapat unahin. Kasi alam mo ang tao, pag inuna natin yung priorities natin, ay for sure, by nature, hindi naman si Lord talaga ang priority, di ba? Amen po ba? Sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Hanapin daw muna natin ang kaharian. Unahin muna natin ang kaharian ni Lord. Not seek first the bargains in SM. Sino na ba nag-SM dito? May mga bargains doon ako nakita eh. Not seek first the bargains. Not seek first the decorations. Seek Jesus first. And everything else will fall into place. Seek first Jesus and everything else will fall into place. Unahin muna natin si Lord. Amen po ba? Prioritize God's kingdom over everything. As Christmas approaches, our priorities reveal what matters most to us. Makikita natin kung ano talaga yung mahalaga sa atin. Anong pinapriority natin during this season? Ask yourself, what is taking most of my attention? Ano ba nakakuha ng attention ko ngayong season na to? What is shaping my attitude? Ano ba? What is taking most of my attention? Shopping plans? Yung mga pinaplano mong bibilhin? What is shaping my attitude? Masaya ba ako dahil may Christmas bonus or may 13-month pay? What is controlling my schedule? Naligaga ba ako sa preparation, sa lista kung anong ihahanda? Ituloy muna, mag-devotion muna tayo, bago yon. What am I giving my heart to? Tanungin mo yung sarili mo, di ba? Your spending is guided by wisdom when Jesus is at the center. Maiwasan natin yung compulsive buying. Kasi di ba pag maraming pera, pag may nakitang gusto, parang alam mo yung mata na, parang, ano man tawag doon, yung matuwain. Pag nakita kahit hindi naman kailangan dahil may pambili naman, bibilhin. Pagkatapos hindi naman pala kailangan. Keep Jesus first in spending, planning, and celebrating. Tithes muna, bago luho. Amen po ba? Tithes muna. Unahin muna si Lord. Your heart remains peaceful when Christ is the center of that celebration. Amen po ba? And all these things will be added unto you. Kapag inuna mo si Lord, hindi kanya pababayaan. Never. Hindi siya many times napatunayan ko sa sarili ko. Kapag inuna ko si Lord, kapag hindi ko inisip yung pangangailangan ko, hindi ako ni Lord binigo. Bago pa man dumating yung pangangailangan, may provision. Kaya nga may provision, di ba? Before the need, there's already a vision. Amen po ba? Before the need, meron ng di ba, before, meron ng vision. May binigay na si Lord. Kaya yung sinasabi sa ni Lord, ibigay mo yung tithes mo, wag mong itatago yan. There's already a provision coming. Vision. Before, there's already a vision. Amen po ba, mga kapatid? Trusting that God will provide. We don't have to be anxious about gifts, celebration, or challenges during this season. It's a reminder to trust God's provision as we celebrate so we can enjoy Christmas without anxiety over finances or perfection. Huwag tayo mag-strive more na ma-perfect yung celebration ng Christmas. Magtiwala tayo kay Lord. Ipoprovide niya, kulang ang panghanda ko, 500 pesos, pang Noche Buena. Di ba? Trust God, He will provide. Hindi pa papayaan ni Lord na magmukha kang kawawa. Amin po ba? Kulang naman talaga yung 500. Pero, at the hands of Jesus, little becomes much. Ang kukonti ang kakarampot na yan sa kamay mo, pag ibinigay mo yan sa kamay ni Jesus, dadami yan. Huwag mo multiply yan. Katulad nung ilang fishes yon? 3 fishes and 5 loaves.
Nag-multiply. Ganon din kapag pinagkatiwala natin kay Jesus, yung ano man na meron tayo, yung kakarampot na yan, imumultiply yan ni Lord, He will provide. Amen po ba? God will provide. Sabi sa Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa lahat daw ng ginagawa mo, you acknowledge, unahin mo muna si Jesus. I-involve mo siya. I-involve mo siya sa mga plano mo. Acknowledge Jesus in your holiday plans. Recognizing that Christmas is about God's great gift, it's Jesus. Ituro sa mga bata. Bakit may Christmas? Amen po ba? Kasi ako nung bata ako, masaya ako dahil ang Christmas, meron ako matatanggap na regalo sa ninang ko. 5 pesos doon, masayang-masaya na ako. Diba? 5 pesos. Ano yun eh? Papel? Ang ninang ko, nag-iisa lang ang ninang ko, teacher ko. Kaya wala siyang kawala sa akin. Pagka Christmas party, ibibigay niya na yung Christmas gift niya sa akin. 5 piso. Ang sobrang happy ko na. Yun ang orientation ko ng Christmas. Yun ang understanding ko ng Christmas. Pero sa atin, dahil na kay Kristo na tayo, anong gagawin natin? It's more than just a gift. Ituro sa mga bata na ang Christmas ay hindi padamihan ng regalo. Hindi pa sarapan ng handa. Ipaalala sa kanila na ito ay selebrasyon dahil binigay sa atin ng ating amang nasa langit ang Kristo Jesus. Pinabadama niya sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos dahil ibinigay niya si Jesus bilang regalong kaloob para sa ating katubusan. Acknowledge Him. Ituro sa mga bata. I-orient sila. Ipaalala sa kanila. We are celebrating Christmas because of Jesus Christ. The sole purpose of Christmas is Jesus Christ. Amen po ba? To glorify Him, to thank Him, to be grateful. Maging grateful tayo. Yung gratitude natin, ibigay natin sa Kanya. Due to Him. The gratitude that is due to Him, ibigay natin yun kay Jesus. Amen po ba? Let Him direct your path and decision. Let Jesus Christ guide you in your decision, even in the middle of the holiday pressure. Hayaan mo ang Diyos na gabayan ka sa lahat ng desisyon mo tuwing Kapaskuhan. Sa pamimili ng regalo, sa bibili ng mga handa. Isipin ko ano makakapagpasaya, sa tatanggap, at kung ano ang naaayon lamang doon sa budget mo o sa kapasidad mo. Huwag ipangutang. Para lang masabing may handa, para lang may sabi na may regalo, huwag ipangutang. Prepare a gift that is according to your kakayahan lang. Amen po ba? Huwag mong ipilit yung sarili mo. Sa lahat ng bagay na kinakainisan ni Lord, yung pagiging ipokrito. Yun yung, inano mo yung sarili mo na somebody that you are not. Diba? Na-acknowledge mo yung sarili na somebody that you are not. Huwag kang magpanggap. Maging transparent ka. Ito lang inaanak ang kaya ko eh. Kung piso man yan, hindi naman, kasi wala nang halagang piso. Kung ano man ibigay sa inyo, Lord, ikaw naman na inaanak, be happy naman, di ba? Be thankful. Ikaw naman na ninang, huwag maging kabigatan sa'yo, o ninong. Huwag maging kabigatan sa'yo pagbibigay ng regalo. Maging kagalakan ng puso mo. Kasi kung ang pagbibigay ng regalo ay magiging kabigatan, ay wag na lang. Mawawalan nyo ng essence, mawawalan nyo ng purpose, di ba? The sole purpose of Christmas, celebrating Christmas, is Jesus. Not because of handa, not because of regalo or gift. Si Jesus lang. Ituro natin sa mga bata para hindi sila maging materialistic. Hindi sila mag-focus doon sa mga fleeting na mga gains ng mundong ito. Yung mga bagay na nakikita mo na temporary lang. Amen po ba? Hindi ako nagagalit. Huwag may stress. Amen po ba? I-balance mo yung yung celebration mo ng Christmas. And number 4, realign your life this Christmas. Christmas is the perfect time to realign your life. Sabi ko nga kanina, it is the perfect time na makipag-usap ka kay Lord. Magbigay ka ng time kay Lord. Amen po ba? Makipag-usap ka sa Kanya. Sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Do not conform means resisting worldly Christmas pressures and values. Huwag kang, buti pa sila, may pambili na ganito, buti pa sila, may ganitong handa. Tanggalin natin yung inggit. Do not conform doon sa presyo ng world na to. Kailangan may ganito sa Pasko, kailangan may bagong damit ako, kailangan bagong riband ang buhok ko. Re-remand na lahat. Di ba? Wala ko pang riband, malungkot ako, nangingisan magulang, magulang, yung budget, tamang-tama lang. Do not conform to the Christmas pressures and values of the world. Amen po ba? Ayusin natin yung priority natin. Sino ba ang priority natin? Amen po ba?
iayos natin yung priority natin ngayong Pasko. Alam niyo ba, many times, no, talaga naman, human is human. The nature of human being is always drift away. Mag-drift away lagi kay Lord. That's our nature. Amen po ba? Buti lang ang Diyos, dahil sa kanyang biyaya at habag, lagi niya tayong kinukuha, lagi niya tayong hinihila. Dito ka ulit, dito ka. Alam niyo ba, it's a blessing for me, no? Kasi, dahil sa kabisihan ko sa mundo, yes, aminado naman ako doon. There are times na nagdi-drift away ako. Yung priority ko, nagbabago. Hindi na si Lord. Amen po ba? Pero isang malaking biyaya para sa akin, yung bibigyan ako ng pagkakataon mag-speak in front of you. Alam niyo ba yun? Yung bigyan ng pagkakataon, magbigyan ng schedule na mag-speak, na magturo dito dahil alam niyo po ba, nare-realign ulit ako. Binipisyo ko yon dahil naibabalik ulit ako kay Lord, na tatama ulit yung priorities ko. Kaya pag kayo binigyan ng opportunities na maglingkod, grab it. Huwag yung tatanggihan. Kasi that's way of realigning you to what is the priority in your life. To who is the priority in your life. Dahil nagdi-drift away tayo, lumalayo tayo, dahan-dahan tayong lumalayo kay Lord. Sa busy tayo di ba? In chasing all the worldly things. Di ba? Nakapalayo tayo. Pero, dahil tayo na kay Kristo, kinukuha niya ulit tayo. So, Christmas time is the best time to realign our priorities, our life to Jesus. Kausapin natin siya. Huwag tayong mag-conform dun sa secular patterns or pressures na ginagawa ng Christmas na to. Amen po ba? Christmas is the perfect time to realign with Christ. Some people wait until New Year's to make resolution. Di ba? Maggagawa ng New Year's resolution, ililista, pero hindi naman nasusunod. Transformation can start during Christmas when you realize the purpose of this season, the reason for this season. Christmas reminds us that God came to give us a new beginning. Amen po ba? Kung this year, medyo lumayo-layo ka, medyo ang priority mo ay iba, nakalimutan mo si Lord, nag-backslide ka, this time, He is inviting you again. Pagkatiwala mo muli sa Kanya yung kabigatan mo, come to me, all of you are laden, heavily laden. Sabi niya, I will give you rest. Rest, total rest, complete rest, is found only in the presence of Jesus. Amen po ba? Maaaring pagal ka externally, pero deep inside, you have this kind of peace. Panatag ang kalooban mo. Amen po? Dahil may Kristo ka. Alam mo, ginagawa mo mga bagay, you are doing something knowing that it's already yours. Hindi ka na umasa sa sarili mong lakas. Hindi ka na umasa sa sarili mong galing. You are doing something knowing that victory is already yours. Success is already yours because of Jesus. Amen po ba? We're just claiming what's ours. Amen po? Amen. Christmas is the perfect time to realign our life. Unahin natin si Kristo. Dahil ang pagpapala na kay Kristo. Amen po ba? Do not chase the blessing. Chase the blesser. Amen po? Chase natin si Jesus. He is the source of blessing. Why chase the blessing? Mapapagod ka. Chase the source. Hindi ka mapapagod. Hindi ka mag-aalala. Hindi ka manlulupaypay. Hindi ka mag-burn out. Amen po ba? Instead of focusing on stress, obligation, or material gain, renewed thinking leads to gratitude, worship, generosity, humility, and joy rooted in Christ. Ang kagalakan natin ay nagmumula kay Kristo. Ang peace natin ay nagmumula kay Kristo. Christmas reminds us of God's love, God's humility, and God's gift to us. God's desire is to be close to us. Amen po ba? Alam niyo po ba na ang kasiyahan naman ang satisfaction ng buhay matatagpuan lang kay Jesus. Alam mo kung bakit? You're created according to God's own image. Amen po ba? Sabi po doon sa Isaiah, nasaan ba yung Isaiah ko? Nawala yung Isaiah ko. Sabi sa Isaiah, wala. We were created to worship and to glorify God. Yun ang sole purpose ng ating creation. Bakit tayo nilikha ni Lord? To glorify and to worship Him alone. Amen po ba? May isang batang tanong sa akin, what is life? Lagi niya ako tinatanong, every now and then, what is life? Hindi ko napapanggitin ang pangalan, what is life? Siguro ang sinasabi niya, what is the essence of life? What is life for? What is our purpose in life? Sagot ko naman sa kanya, life is having you. Happiness of life, the essence of my life is you. Yun ang gusto kong sabihin sa kanya, pero hindi. The essence of life is relationship. Amen po ba?
Life is a relationship with Jesus. Life is a relationship with God. Amen po ba? And the rest are just details. The rest is just details. Ang buhay na to, may meaning to, may essence to, kapag may relasyon ka sa Diyos. Amen po ba? Yung ibang bagay na meron tayo, additional na lang yan eh. Pampadagdag na lang yan. Pero the sole purpose of us is to worship, glorify God, to have a communion with God, to have a closer, intimate relationship with God. Amen po ba? Continuous interaction with God. Kaya may mga times, no, you are asking yourself, bakit parang parang kulang ang buhay ko? Parang hindi kulang, hindi kompleto. Bumalik ka kay Lord, hanapin mo si Lord. Dahil yung satisfaction and completeness, sa Kanya mo lang makikita. Because you were created, ang design mo sa mundong ito, your design when you were created is to seek God. Hanapin niya ang completeness mo kay God. Pag kulang ka, yung completeness mo kay God yun. That's why we have this void in our hearts. Maraming tao na parang void, kulang. Bakit parang kulang ang pakiramdam ko? Hindi kompleto. Because wala si Jesus sa buhay mo. Hindi mo hahanihayang gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Let that void, the emptiness, be filled by the presence of Jesus. Dahil si Jesus lang ang kapunuan, si Jesus lang ang satisfaction, si Jesus lang ang kaligayahan, ang kagalakan. The true joy and satisfaction only comes from Jesus. Amen po ba? Huwag mong hayaan na linlangin ka ni Satanas na hanapin mo yung satisfaction ng buhay mo, yung kagalakan ng buhay mo sa mga sandali or mga pansamantalang galak at saya na dala ng mundong ito. Dahil after mo makonsume yung happiness, yung joy ng sanlibutan ito, hahanapin mo ulit yun, kulang ka na naman. Feeling mo wala na naman. Kaya di ba, may mga taong merong addiction, after nilang mag-consume kung saan sila addict, no? After that, hindi naman, alam nyo ba, sila naman after that, there's a feeling of guilt in their hearts, in their mind. Diba? Kasi there's a sense of condemnation. Yung Holy Spirit nangungusap yun eh. Nagigilty sila, nagsisisi sila, pero bumabalik ulit sila doon. Bakit? Hinahanap nila yung satisfaction, yung happiness. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, ano ang role natin? Ipaalala sa bawat isa sa kanila, wag mo dyan kunin yung satisfaction mo, yung kaligayahan mo, yung fulfillment mo. Kunin mo kay Kristo, halika dito, tuturuan kita kung paano mo makikilala si Jesus. Para yung void, yung emptiness, ma-fill, mapuno ng presensya at kagalakan na matatagpuan lamang, satisfaction and completeness na matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Amen po ba? So, realign your life during this Christmas. Si Jesus lang ang source, si Jesus lang ang fulfillment, si Jesus lang ang joy. The true joy. Amen po ba? Christmas time is an opportunity for transformation. I-transform mo muli. Hayaan mong i-transform ka ulit ni Lord. Baguhin ka ni Lord. Yung puso mo na matigas, galit sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga nakasakit ng kalooban mo. Let Jesus transform your heart. Amen po ba? And enjoy this Christmas in His presence, enjoying His love. Amen po ba? Instead of focusing on stress, obligation, or material gain, renewed thinking leads to gratitude, worship, generosity, and humility, and joy rooted in Christ. Si Jesus lang naman talaga kasi ang kapunuan eh, ang source ng happiness, di ba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The birth of Jesus invites us to reorder our lives. Surrender again, refocus our hearts to make Jesus the center, not just for Christmas Day, but for every day. Magkaroon ka ulit ng list. Anong priority ko? Number 1, si Jesus. Number 2, si Jesus pa rin. Lagi mo siyang pipiliin. Piliin mo at piliin mo palagi si Jesus, bago ang iba. Amen po ba? Make Jesus the center, not just for Christmas, but for every day. And allow Jesus to renew and reset your life. The birth of Jesus Christ marks the beginning of new creation. God's gift of salvation that changes hearts, minds, and lives. So this time, Christmas, hayaan mo, mabago ka ulit. Kung sa tingin mo ay lumayo ka na, kailangan ko ng pagbabago, Lord, baguhin mo ako. This time, Lord, hayaan mo ma-experience ko yung presensya mo. Amen po ba? Number 5, saglit na lang. A Christ-centered Christmas brings real joy. A Christ-centered Christmas brings real joy. Ang totoong kagalakan sa Christmas celebration, kapag ipinocus natin yung ating paningin, yung ating
pagtingin, ating priority, yung mga bagay sa buhay natin, kapag si Jesus ang focus natin during this Christmas, you will have this real joy. Amen po ba? Sabi sa John 15:11, "These things I have spoken to you that my joy remain in you." Yung joy na in-offer ni Lord, hindi siya panandalian. The joy that is found in Christ, is permanent. The joy that is found in Christ is not the kind of joy that you feel during shopping. Yung kagalakan, temporal lang yung pag-umuhoy, naubos ang pera ko. Tuwa ka, nag-shopping ka, no? Pero yung joy na binibigay sa ni Lord, permanent yon, hindi temporary. Christmas joy is not about temporary pleasure, but a profound eternal joy that comes from knowing Christ as Savior and King. Kapag naunawaan mo na si Jesus Christ ay dumating sa mundong ito as your Savior and your King, para iligtas ka, para bigyan ka ng buhay na walang hanggan, ma-enjoy mo ang buhay na ganap pagkasiyasya, magkakaroon ka ng totoong kagalakan. Amen po ba? His joy does not fade, hindi panandalian ang kagalakan kaloob ni Kristo. Holy joy comes from Christ, living at the center of your heart. Gifts, foods, and celebration can make us happy for just a moment, but true joy comes only from Jesus. Amen po ba? Rejoice in the Lord always, sabi po doon sa Philippians 4:4. Rejoice not in the season or shopping, but rejoice in the Lord. Kay Lord magalak o masiyahan, hindi sa shopping escapades mo. True joy is rooted in the Lord. Find joy in God Himself. Ang kagalakan ay hindi nakadepende sa regalo. Hindi nakadepende sa bagong damit. Hindi nakadepende sa bagong sapatos. Hindi nakadepende sa masarap na handa. Keep your heart anchored in Him. Find the true joy in God's presence and promises. Not just the external trappings of the holiday season. Huwag tayong mainggit. May bagong damit, masarap ang handa. Inggitin mo sila dahil si Jesus ay nasa buhay mo. Amen po ba? Sa conclusion ko, as Christmas approaches and the world rushes in the holiday season, let your heart move in different direction. Prepare your heart for Christ, not for Christmas. Let the lights remind you of the light of the world. Jesus is the light of the world. Let the gifts remind you of God's greatest gift, that is Jesus. Let the joy point you to the Savior who brings eternal joy. And let the celebration point you to the Savior that is worth celebrating. And make Jesus the center of your Christmas and the center of your life. Amen po ba? Because when Christ is your center, Christmas becomes worship, life becomes purposeful, and your heart becomes full. To God all be the glory.